Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At sa episode na to ay ating pong tatalakayin ang dalawang magkahiwalay na insidente na naganap nitong unang bahagi ng buwan ng Marso. Ito ay tungkol doon sa viral ticket at double T slip sa programa ni Willie Revillame, ang kontrobersyal na Ann Curtis analogy ni Congressman Bong Sontay. Ngayon, bagamat magkaiba, no, ang entablado, isang variety show at isang congressional hearing, pero pareho naman po silang sumasailalim sa kung paano tinatrato ang kababaihan sa ating lipunan, lalo na ngayong ipinagdiriwang natin ang National Women's Month. Sa bagong show ni Willie Revillame, ang alam ko at titulo nito ay Willionario. Kung mapapansin nyo po, isang co-host ang nagkamali ng banggit sa salitang ticket. Panoorin nyo po muna to, ilang segundo lang naman. Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga Hawakan na ang mga ticket at tumutok sa Willionario. Hawakan ng mga tickets, that's right. Tingnan nyo po kung sinadya o hindi ang pagkakabanggit ng double T. Intentional ba o talagang slip of the tongue? Okay? So, marami po yung nagdududa kung ito ay intentional mistake para mag-viral. Sa mundo ng media, yung tinatawag na shock value ay nagdadala ng ratings yan. Kung ito ay sinadya, isa itong anyo ng paggamit sa babaeng co-host bilang katatawanan para sa promosyon. Ginagamit minsan yan ng mga marketing firm para pag-usapan ng isang programa. Gagawa ng isang katatawanan o isang sitwasyon para pag-usapan ng komunidad ang programa o ang isang produkto o isang serbisyo. Miski sa politics, ginagamit yan. Ngayon, tiningnan nyo yung kanina, yung pag-amba ni Willie na sasaktan o sasapakin ng co-host. Kahit yun ay pabiro, nakita naman natin, mukhang nagbibiro si Willie, no? At nakangisi pa siya, no? Pero ito po ay isang halimbawa ng power imbalance, Sa ilalim po ng Safe Spaces Act, ito po yung tinatawag nating anti-bastos law na diniscuss natin ng nakaraang episode to tungkol dun sa kay Bong Sontay. Yung paglikha po ng isang hostile or embarrassing environment sa trabaho ay pwede pong ituring, no, na harassment laban sa iyong kasamaan sa trabaho. Ngayon, tingnan natin yung kaso ni Bong Sontay. Noong March 3, 2026, ito lang nakaraang linggo, sa gitna ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, ginamit po ni Bong Sontay ang actress na si Ann Curtis sa isang analogy. Sinabi niya na nakita niya si Ann sa isang mall at naramdaman niya ang desire. At nag-init talaga siya. Di ba? Dinig niya yan. No? Kinakwento lang natin dito. Nag-viral yan. Yung analogy, yung paggamit niya para ipagtanggol ang imagination ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagpugot ng ulo ng Pangulo. Yun ang ginawa niyang halimbawa para ma-justify yung pagsasalita ni Vice President Duterte nang pupugutan niya ng ulo si Presidente. Imagination lang yon, sabi niya. Sabi niya, kung hindi siya makakasuhan sa pagnanasa niya kay Ann Curtis dahil ito ay imagination lang, hindi rin dapat makasuhan ng Vice President kasi nag-i-imagine lang naman ng Vice Presidente nung sinabi niyang pupugutan niya ng ulo si Presidente Bongbong Marcos.
Pero ito po yung problema. Ito ay isang malinaw na anyo ng sexual objectification. Itinuring ang isang babae bilang paksa ng kanyang pagnanasa sa harap ng publiko at opisyal na record ng gobyerno. Kung maalala nyo, pinatatanggal ni Congressman Bel Zamora yung pinagsasabi niya sa hearing eh. Di ba? So dito, bakit natin pinag-uugnay ang isang joke sa TV at isang manifestation sa Kongreso? Parehong insidente ay gumamit sa imahe ng babae para sa ibang layunin. Yung isa ginamit si Ann Curtis, di ba? Ito naman ginamit yung co-host. Sa TV, para sa ratings, no? Nung comedy show o nung noontime show. Sa Kongreso, ginamit siya, yung babae, para sa legal na depensa. Para ma-justify niya yung kanyang legal position. Pero sa dalawang kaso na to, nawala ang respeto sa dignidad ng babae. Malinaw to na violation of the Safe Spaces Act. Kay Suntay, ang kanyang public declaration of predatory desire ay direktang paglabag sa batas dahil ito ay degrading at sexist. Paano kay Willie? Ang kanyang agresibong pag-akto sa kanyang subordinate ay maaaring pumasok sa workplace sexual harassment o gender-based harassment dahil sa kahihiyang idinulot nito sa co-host niya. Pero hindi natin alam kung intentional or unintentional yung pagkakabanggit sa double T. Okay. Masyadong tumiming no? Women's Month ngayong Marso. Ang lalong masakit dito ay nangyari ito habang ipinagdiriwang natin ang karapatan ng kababaihan. Ipinapakita nito na malayo pa ang ating lalakbin pagdating sa usaping gender sensitivity. Okay, tingnan natin yung pananagutan. Unahin natin si Bong Suntay. Naharap po ngayon sa ethics case sa House of Representatives at posibleng suspensyon. At worst, pwedeng matanggal siya sa pwesto bilang kongresista. Nilabag niya kasi din yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ito, kung gusto niyo malaman yung detalye, marami akong discussion dito sa YouTube channel regarding the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers. Ilang beses na natin pinaulit-ulit to. Pwede nyo hanapin dito sa channel ko. Pagdating kay Willie Revillame, ang kanyang programa ay pwedeng patawan ng MTRCB ng suspension or reclassification, parental guidance or R, dahil sa indecency at hindi angkop na pagtrato sa mga kababaihan sa telebisyon. Problema na naman yung Willie to. Kaumpisa pa lang ng programa, may issue agad. Ang salitang double T o pagbanggit sa pag-iinit ay hindi lamang basta pagkakamali or imagination. Ito ay mga sintomas ng isang kultura na kailangan baguhin. Isang kultura kung saan ang babae ay hindi ginagawang paksa ng katatawanan o pagnanasa para lamang sa sariling pakinabang ng mga nasa kapangyarihan o nasa posisyon o yung taong nasa sapat na financial stability. Kasi producer ka may makakatanggi ba sa yung mga co-host mo dyan pag inutusan ka? Pero hindi naman natin sinasabing inutusan, di ba? Okay, so ngayon tingnan natin kung ano ang mga mangyayari sa susunod na mga araw o linggo tungkol dito sa nangyaring ito sa telebisyon sa programa ni Willie Revillame, na Willionario o pre-advertisement siya na Willionario. Hindi ko lang alam kung tanghali ito, hapon or gabi. Okay?
So, sana naman sa ating mga concerned parties in this case, katulad ni Willie, medyo ingat ng konti, no? At huwag masyadong bitaw ng bitaw at sigurado naman may in-house lawyer ka diyan. Kukonsulta mo muna bago magbibitaw ang iyong mga co-host mo, baka mamaya bigyan nyo ng orientation before the start of the program nang sa ganun alam nila kung ano yung mga salitang hindi ka aya-aya at pinagbabawal ng batas, no? At ikaw naman Willie, kinakailangan maya't maya i-reviewin mo yung mga alituntunin ng ng MTRCB at ng ating mga umiiral na batas sa ating bansa nang maiwasan yung mga ganitong klaseng paglabag sa batas at posibleng suspension na naman sa programa kung umpisa pa lang o kaya pwedeng patanggal ang programa depending on the circumstances of the case. At doon kay Suntay, bahala na yung Ethics Committee dyan ng House of Representatives sapagkat sa araw na to, ang pagkakaalam ko ay nagsampa na ang Gabriela at ang ilang grupo, no, ng ethics complaint sa House of Representatives upang masuspindi or mareprimand o tanggalin sa pwesto ang kongresista ng 4th District of Quezon City. So sa buwan na to, Women's Month, no, medyo ingat-ingat tayo at nagkakasunod-sunod ang mga isyu tungkol sa paggawa ng mga katatawan ng sitwasyon laban sa mga babae o pambabastos sa dignidad, no, at pag walang respeto sa ating mga kababaihan. So, sana naman ay may natutunan kayo ngayong episode na to tungkol sa mga karapatan ng kababaihan. At hanggang dito na lamang po. Ako pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know